Huzur, gaya ng nabanggit ko, maraming mga mungkahing kasal ang inirekomenda sa pamamagitan ng aming departamento ng Ristanata at ng website ng Markaz. Ngunit napakababa ng tagumpay nito, mas mababa pa sa 1%. Ano po ang gabay ni Huzur ukol dito? Sagot ni Huzur, ang tungkulin ninyo ay ang patuloy na magsumikap, kaya ipagpatuloy ninyo ang inyong pagsisikap. Minsan kayo ay nagmumungkahi ng magkapareha, ngunit sinasabi ng babae na ang lalaki ay may ganitong kakulangan at sinasabi naman ng lalaki na ang babae ay may ganito't ganitong kakulangan. Madalas ang mga magulang ng lalaki may pinag-aralan at may kita ang nagsasabi na sila na mismo ang mag-aasikaso ng kasal ng kanilang anak na lalaki dahil kapaki-pakinabang ito. Karaniwan kasi silang tumatanggap ng pera mula sa anak, kaya ang pipiliin nilang mapapangasawa para dito ay yaong hindi ko kontra kung ipagpapatuloy ng asawa ang pagbibigay ng pera sa mga magulang matapos ang kasal. Ang mga pamilya na may anak na babae na tumatanda na ay hihiling naman sa inyo na ayusin ang kasal ng kanilang anak. Isa pa, gamit ang dahilan ng pag-aaral, umabot na sa edad na 26 to 27 o 28 ang mga babae at pagkatapos ay naging mahirap nang humanap ng mapapangasawa. Kaya ipaliwanag ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng Departamento ng Tarbiyat at sa mga mubalig na kailangang magsimula ng humanap ng mapapangasawa kapag nasa tamang edad na sila para magpakasal. At kung may magandang mungkahi ng kasal, dapat gumawa ng desisyon matapos ang panalangin. At kaya lamang ninyong gawin ay ang patuloy na pangaralan sila at para dito kailangan ninyong magsumikap. Ang tungkulin natin ay magbigay ng payo at manalangin na dalhin tayo ni Allah Ta'ala sa isang mabuting bunga.